Hallelujah. Praise the Lord. Sinong masaya na nandirito siya? Sinong nag-e-enjoy sa worship? Sinong nag-e-enjoy sa lahat ng ginagawa niya para sa Panginoon? Sinong tumibay yung pananampalataya niya last month? Naaalala niyo po yung series natin last month? Ano yung pinag-aralan natin last month? Ha? Building strong faith. Sinong tumatag yung pananampalataya? Ano nga yung naging topic natin? Ano yung pinakauna? How can we build our faith? In the Word of God. Pangalawa? Teka lang. Kala ba nakikinig tayo? Ano yung pangalawa? Prayer and fasting. Ano yung pangatlo? Praise and worship. Ano yung pangapat? Godly fellowship. Ano yung panlima? Wala na. Apat lang. So, sino na lang ngayon yung nag-e-enjoy sa Word? I hope patuloy po nating binabasa yung salita ng Panginoon. Sino ngayon yung nag-e-enjoy sa pananalangin at pag-aayuno? Sino yung nag-e-enjoy sa praise and worship? Ayan. Once again, paalala lamang, praise and worship is not about our feelings. It's only about Jesus. Hindi ito dahil sa atin. Hindi dahil mabuti tayo, kundi mabuti ang ating Panginoon. At sino ngayon yung patuloy na nag-e-enjoy sa fellowship? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang tumakas sa CU. Yung iba tumatawa, kasama mo kasi tumatakas yan eh. Alright? Huwag tayong tatakas sa CU dahil sobrang importante po niyan. At ngayon, ang ating pong pag-uusapan, nasa bagong series po natin, we will be talking about the I Am, Declaration of Jesus. Ano pong ibig sabihin na to? So, meron po kasing 7 I Ams na binanggit si Jesus. And actually, 9 sila na pag-uusapan natin for 2 months. So, pakisabi naman sa katabi mo, huwag kang mag-absent. Okay, unang nadeklara to, unang nabanggit to on Exodus nung na-encounter ni Lord, ni Moses, si God through the burning bush sa Exodus 3:14. Makikita po natin dyan yung the I am ng Panginoon. Sinabi niya, ako, ang kailangan mo ako. And I had this one, a wonderful testimony regarding this matter. Ito yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na there was this one time na I was down. Okay, I was so down sa buhay ko. I was in a Bible school, nagmi-ministry ako dito, may problem sa bahay. Ang dami, nag-pile up lahat. And I was about to give up. And then I've decided na pupunta na ako ng Peñal. Alam niyo yung Peñal? Sa Tarlac po yun yung Prayer Mountain. Doon kami pupunta, lalo na before, sobrang dalas namin doon. And pagdating ko doon, so, kasi wala akong kasama eh. Si Jesus lang yung kasama ko. Nagmotor ako. Pagdating ko doon, pagbukas ng gate, tapos kinausap ako, sabi niya, hanggang kailan ka dito? Mag-overnight lang po. Alam niyo ba yung room kung nasan ako? I am that I am. Yung kasing mga rooms doon is mga pangalan sila or mga declarations sila or mga verses sila. Yun yung mga rooms doon. At dinala ako ng Lord sa room na I am that I am. And then I was just amazed by God, by how God encountered me that time. Kasi ang sinabi lang ng Panginoon ganito, anak, ako yung kailangan mo na ako. Kailangan mo ng kapahingahan, ako yon. Kailangan mo ng kapunuan sa buhay, ako yon. Kailangan mo ng kapayapaan, ako yon. O yun, kinabukasan, na-refresh ako. Pagbalik dito, okay na. Bakit? Because God encountered me there and showed me and pinakita niya sa akin kung ano yung gaano kabigat at gaano kasarap kapag sinabi ng Panginoon na ako yung kailangan mong ako. At ito yung pag-aaralan po natin sa 2 buwan. Kaya once again, paalala lamang, wag na wag po kayong mag-absent. Nakuha po ba? Ngayon, yung pag-uusapan po natin, the first time na dineclare po ng ating Panginoon, I am the bread of life. Siya ang tinapay ng buhay. Makikita po natin yan sa John 6:48. Yes, I am the bread of life. Karamihan sa mga pag-uusapan natin, makikita po natin dito sa kabuuan ng John 6. So if you have time, pag-uwi ninyo after ng sayo ninyo, scrutinize ninyo, pag-aralan nyo, nasa book lahat yan, nasa Bible yan, nasa John 6 po yan. So what does it mean that Jesus is the bread of life? It means that first, He is essential for life. Alam niyo yung ibig sabihin ng essential? Essential means absolutely necessary. Alam mo yung absolutely necessary? It is extremely important. Magkakasing kahulugan lang po. Ito mga bagay na to sa Tagalog, mahalagang mahalaga. Or kailangan. Pinaka-importante.
Pinaka sa mas pinaka, yan daw ang ibig sabihin. Kapag sinabing Jesus is the bread of life, He is essential for life. Mahalagang mahalaga po siya sa buhay po natin. At meron pong napakagandang trivia na tinuturo sa atin dito. Ang sabi niya, bread was indeed a primary source of food in ancient Israel and Eastern countries during biblical time. So it was a staple in the diet and often considered the most important food. Kung sa atin po ng mga Pilipino, ano yung pinaka-importanting pagkain sa atin? Ano yung pinaka-importanting pagkain? Mabuhay, mga nagkakanin. Sino dito mahilig sa inasal? Huwag lang sosobra, ha? Huwag lang sosobra. Pwede naman yan. Alright, doon, nung unang panahon, nung ancient time, nung ancient Israel times, ang staple food nila is bread. At ang sabi dito, the Hebrew word for bread is lehem. Pakisabi, lehem. Could also mean food in general. So kapag sinabing lehem or pagkain, general, yan po yung meaning ng food po noon. And Bethlehem means house of bread. Sundan natin to, ha? Yung ibig sabihin ng Bethlehem is house of bread. Ang sabi dito, this meaning is significant because it is the birthplace of Jesus, who is the bread of life. So ang ibig sabihin, kung saan pinanganak si Jesus, hindi po yun aksidente. Everything was according to God's plan. Imagine, pinanganak yung bread of life. Saan? Sa house of bread. Ganun po yung meaning niya. And kung gusto nyo pa ng maraming trivia, kung gusto nyo tumalino, magbasa po kayo ng Biblia. Marami po kayo makikita ng ganyan. And sabi ko, grabe ka Lord ako. Isipin mo, hindi siya pinanganak. Bakit hindi siya pinanganak sa Calvary kung doon naman siya mamamatay? Alam niyo yung Calvary, place of skull sa Golgotha? Bakit hindi na lang siya doon pinanganak kung doon siya mamamatay? Kung doon niya ibibigay yung buhay niya? Bakit hindi na lang sa Egypt? Pero ang galing lang ng Panginoon na meron pa rin significance kung saan po nabuhay ang ating Panginoong Yesus. So He was born, saan? Sa Bethlehem, sa house of bread. Why? Because He is called the bread of life. At simple lang naman na bagay ito eh. Para lang maintindihan po natin, anong mangyayari sa iyo kapag hindi ka kumakain? Ha? Magugutom. Anong mangyayari sa iyo kapag nagutom ka? Anong mangyayari sa iyo kapag na-hospital ka? Mamamatay ka agad? Okay? Hindi, seryoso. Kapag hindi ka kumain for so long, kasi yung katawan po natin, it can go for at least siguro 21 days, 40 days without eating. Pero dapat meron tubig yan. Pero without, alam mo yun, without everything, siguro di ka tatagal ng 2 buwan, mamamatay ka din. Ang ibig ko sabihin, pwede mong sabihin ngayon na hindi mo kailangan si Jesus. Pero maniwala ka sa hindi, after a long while, hindi kakayanin ng spirito mo. Kasi bakit? Si Jesus po yung pagkaing spiritual po natin. Mamaya, throughout ng ating pag-uusapan, matututunan po natin kung anong pangkahulugan na si Jesus po ang ating ang bread of life po natin. Ang sabi ng John 6:48-51, I am the bread of life. Si Jesus po yung nagsasalita dito. Your ancestors ate the manna in the wilderness. Yung pong manna, kapag nakikita po kayo ng manna, ang ibig sabihin po niyan, bread from heaven. Alright? Wala lang, na-imagine ko lang gaano kaya kasarap yung manna na to. Baka mas masarap to dun sa Granny's Bakery. Yan. Baka mas masarap to sa LA Bake Shop. Sigurado kasi galing sa heaven eh. Alright? Manna from heaven or bread from heaven. Yan po yung meaning ng manna. Yet they died. So, nag-provide naman yung Panginoon. Kumain naman sila, pero bakit namatay sila? Ang sabi dyan, yet they died, but here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. Ang sinabi ng Panginoon, this bread is my flesh, which I will give for the life of the world. So, nung sinabi po ni Jesus to, nung sinabi niya, ako yung tinapay ng buhay, para hindi kayo mamatay, kailangan kainin niyo ako. Ito po yung pinakamaraming nag-backslide na Kristiyano. Makikita niyo po yan sa John 6:66. Kademonyo saning John niya kaya eh. Kasi bakit? Ito yung pinaka-account kung saan maraming tumalikod sa Panginoon. Why? Because hindi alam kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Ayan, makikita niyo dyan. From this time, many of His disciples turned back and no longer followed Him. You know why? Kasi akala nila, yung isip nila, yung sinabi po ng Panginoon, niliteral po nila. Kakainin namin ikaw? Iinumin namin ang iyong dugo? So, hindi nila maintindihan. Anong ginawa nila? They turned back to God. Tinalikuran po nila. Then they turned their backs to God.
and they no longer followed Him. Hindi po sila sumunod sa Diyos. Kasi bakit? Hindi nila inintindi kung anong gustong sabihin po ng Panginoon. Now, makikita po natin dyan, no? Sa buong account na yan, makikita po natin yung after na 66, maraming tumalikod. Then, kinausap just yung mga disciple niya, yung 12. Ang sabi niya, kayo, hindi ba kayo aalis? Anong sinabi nila? Bakit kami aalis? Nasa iyo, ikaw yung buhay. Ang sabi niya, you do not want to live, do you? Ang sabi niya, Simon Peter answered him, Lord, saan pa kami pupunta? You have the words of eternal life. And I hope sa atin, kapag dumating tayo, kaya Kabampangan House, sundagan ni Taktakan, kapag dumating po tayo dun sa punto, kung kailangan nating pumili, I hope piliin po natin si Jesus palagi. Kasi ang sabi dyan, no, tinanong ni Jesus, kasi nga, nagsialisan yung mga maraming disciples niya, yung mga maraming followers na, tumalikod na sa kanya, hindi na siya sinundan. And then, humarap siya sa mga disciples niya. Sabi niya, kayo, di ba kayo alis? Di ba kayo alis niya? Di kayo susunod sa kanila? Sumagot si Peter. Ano sabi ni Peter? Lord, saan kami pupunta? Saan kami pupulutin? Wala. Sa'yo na lang kami kasi bakit? Ang sabi dyan, you have the words of eternal life. Ngayon, para po mas maintindihan po natin, no, what did Jesus mean when He said we must eat His flesh and drink His blood? And how can we eat His flesh and drink His blood? Alam niyo po, isang tip lang para hindi po kayo mamisled na mga mukhang matalino sa social media sa Bible, pero mali-maling context. Maniwala kayo, I've been listening, ang dami kong nakikita, I've been watching yung mga false prophets, yung mga false messengers na ang gagaling nila magsalita. Pero please be mindful, please be like Bereans. Magbasa po tayo ng maayos. By how? By reading the whole context. Paano natin babasahin yung whole context? Ano pong ibig sabihin yan? Kapag for example yan, ang sinabi ni Jesus, kainin niyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, hindi po yan literal. Hindi mo kakagatin si Jesus. Alright? Paano mo malalaman yan? Basahin mo yung kabuuan ng chapter. Alright? Listen to this. Kung gusto mong matutunan yung Bible, kailangan marunong ka magbasa ng chapter. Eh kuya, wala naman siya dun sa prior verses eh. Tingnan mo dun sa bagong chapter nun. Ganun po tumitingin ng verses, ng context po sa Bible para hindi po tayo mawala, nakukuha, nakakasunod. Ikatamo nakatangkatamad. Minsan ang tamad-tamad natin. Okay, para po mas matuto kayo, para po mas mag-enjoy kayo sa pagbabasa ng Bible, learn on how to look for the right context by reading yung pong before and after po na chapter or verses. Nakukuha, nakakasunod pa. Ang sabi dito, John 6:35. Nasa John 6 din yung sagot eh. Nandyan din po yung pinakasagot. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me. Ang sabi dyan, will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Ang ibig sabihin pala, na kapag sinabi ni Jesus na eat my flesh and drink my blood, ulitin ko lang, hindi mo kakagatin si Jesus. Hindi mo kakagatin yung anuman. Ang ibig niyang sabihin, lalapit ka sa Kanya at maniniwala ka. Ito pala yung context nun. Ito pala yung meaning nun. Sana nakita to ng mga disciples para hindi sila tumalikod. Pero ngayon na sinabi ko na sa inyo, ngayong nasa Bible pala yung sagot, ang tanong, tatalikod ka pa ba? Ang tanong, aalis ka rin ba? Kung tinanong tayo ni Jesus, o kayo, YDC? Kayo, Calvary Temple, Philippines, na mga kabataan, aalis din ba kayo? Anong isasagot natin? Ako, Lord, hindi. Nandito tayo, kung papatayin tayo ng merong mga rebelde dyan na papatayin yung mga Kristiyano, I hope tayong lahat maging ready tayong mamatay. Amen? Sinong ready mamatay para kay Kristo? Sinong handa nang mamatay para kay Kristo? Tapos magkampusumpukan lang, ayaw natin eh. Alam nyo, kung ready tayong mamatay para kay Kristo, ready rin tayo dapat mapahiya para kay Kristo. Ready tayong mapagod para kay Kristo. Wala, gusto ko lang sabihin dito, pinakita lang po natin biblically kung ano nga ba yung ibig sabihin ng Panginoon. Sino nga ba yung makakakain at ano nga ba yung ibig sabihin ng pagkain ng kanyang laman or pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo, paglapit sa kanya at pagtitiwala sa kanya. Yan po yung meaning po niyan. To eat His flesh and drink His blood is to come to Him believing that He is the only Savior of the world. Ito po yung meaning nun. Alam nyo, meron kayong mga maririnig ng mga preachers ngayon, mga dynamic preachers, ang sasabihin nila, pare-pareho lang naman tayo ng Diyos na sinasamba. Do you believe in that? Lahat ng mga religion, iisa lang ng Diyos na sinasamba?
Hindi. O hindi, no? Isipin mo, ayaw na lang mag-name drop. Ayaw na lang mag-religion drop. Pero hindi tayo pare-pareho ng Diyos na sinasamba. Bakit? Yung Diyos natin, buhay. Nakikita nyo, may nakapako. Wala. Kasi buhay yung Diyos po natin. Yung Diyos po natin, hindi tao. Yung Diyos po natin, tao siya. At the same time, Diyos po siya. Yung Diyos po natin, hanggang ngayon, buhay. Maraming nagpakilalang Diyos. Pero isa lang yung Diyos na binigay niya yung buhay niya para sa kanyang mga anak. Tayo po yun. Kaya tatanungin ko kayo, pare-pareho ba tayo ng Diyos na sinasamba? I don't think so. My God is alive. And He is here today. Nandito po ang Panginoon natin na yan. Ang sabi dito, Jesus is essential for us like food. That's why we must eat His Word because He is the Word. So sinabi po yan sa John 1:1, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. So ang ibig sabihin, Jesus is God. Jesus is the Word. Paano po yan? Sa John 1:14, and the Word became flesh and made His dwelling among us. Kailangan alam po natin ng mga bagay na ito, YDC. Maybe sa iba sa inyo, baka hindi, basic na yan, alam ko na yan. Pero karamihan sa atin, kailangan nating matutunan how basic this doctrine is, yet it is so essential for us. Kasi bakit? Paano kapag meron nagsabi sa iyo, paano mo madidepensahan sa akin na si Jesus is the Word? Kailangan alam natin. Hindi tayo magdidepensa sa sarili po nating kaalaman. Sasabihin po natin siya kung paano siya sinasabi ng Bible. Ang sabi po dyan, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory. Sino po yan? Ayun ang katuloy, the glory of the one and only Son. So ang ibig sabihin, kapag sinabi pong eat His Word, ang ibig sabihin, ito pong Bible yon, si Jesus po. Ito pong pinakasalita na binabasa po natin. Nakukuha po ba? Revelations 19:13, para lang po mas mapatotohanan po natin to. He is dressed in a robe dipped in blood, and His name is the Word of God. Sino po yan? Si Jesus. Meron pang isa dito, Matthew 4:4, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Sino din po yan? Kapag sinabing word, it is Jesus. That's why we need to dive in sa salita po ng Panginoon. This is the only book that can transform your lives. Ito po yung only book na kapag binasa mo, iba na naman yung revelation sa iyo. Kaya nga, anong ginagawa natin? Magbasa na po tayo ng salita ng Panginoon. Pakitapik naman yung katabi mo. Huwag mong pakalakas. Huwag mong pakalakas. Pakisabi, magbasa ka ng salita ng Panginoon. Uulitin ko lang. Magtaas ng kamay lahat na nagmamahal sa Diyos. Sige, magtaas ng kamay. So, mahal natin ang Panginoon. Totoo, mahal natin ang Panginoon. Sino dito yung nagbabasa ng salita ng Panginoon? Sino dito mas mahaba kang magbasa ng Wattpad? May Wattpad pa ba? O kaya manood ng mga kung ano-ano kaysa salita ng Panginoon. Alam nyo, kaya tayo nagkakasala, kaya tayo nagkakamali, kaya tayo nanlalamig, because we do not prioritize the Word of God. Kung gusto mong maging tama yung buhay mo, yung maging decision mo sa buhay, mag-enjoy ka sa salita ng Panginoon. Nakukuha po ba natin? Jesus is the most essential for us because He is our eternal life. Siya daw po yung buhay na walang hanggan natin. Sana na naman natin makikita yan? Nandito po yan sa 1 John 5:20. We know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. Para malaman natin, matutunan natin kung sino nga ba siya na tunay, na totoo. And we are in Him who is true by being His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Kaya kapag meron nagsabi sa inyo na si Jesus ay tao lang, anong sasabihin ninyo? Excuse me, 1 John 5:20. At least hindi tayo nanguhula. Ano bang sinabi ng 1 John 5:20? He is the true God and eternal life. Alright, so kailangan po matutunan natin, malaman natin itong mga bagay na ito. What does it mean that Jesus is the bread of life? It means that He is our satisfaction. Sino dito ang nasasatisfy kay Jesus? Woo! Sino dito ang nasasatisfy kay Jesus? Woo! Alam nyo, if Jesus is not your satisfaction, may mali na sa buhay mo. Ang ibig sabihin, you are chasing the wrong things of life.
Mamaya, pag-aaralan natin. Then Jesus declared sa John 6:35, I am the bread of life. Paulit-ulit po natin babasahin tong verse na to. I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Ito po yung pangako ng Panginoon. Kung sino yung lumapit sa Kanya, kung sino yung naniwala, tumanggap sa Kanya, ang sabi diyan, hindi ka na magugutom. Hindi ka na, ano yung thirsty? Mahuhuhaw. Hindi ka na mauuhaw. Kasi bakit? Si Jesus yung magsusustain sa'yo. Ang bira, ang sarap na yung sustenance mo si Jesus. Meron pong mga pagkakataon dito because I've been in this ministry sa una akong na ministry dyan sa tech. Yan, yung mga sa taas-taas. Yan, dito, speaker, ganyan. Alam nyo ba, sobrang sarap lang sa pakiramdam. After, for example, ito yung pinaka hindi ko makakalimutan na nangyari sa amin dyan with Kuya Jordan noon. Nagpe-prepare kami dito ng Saturday. 6 p.m. na Saturday preparation kasi wala pa service noon ng Saturday. So nagpe-prepare kami dito, mag-aayos ng lahat. Ako, wala naman ako masyadong ginagawa. Nakikibulat, chill lang ako sa kanila. Tapos matatapos kami ng preparation. Alam nyo kung anong oras? 5 a.m. ng Sunday. Alam nyo kung anong oras kami dapat nandirito ng Sunday? 6 a.m. So basically, uuwi lang kami para maligo, para magpalit. And then babalik po kami dito. And then whole day yung Sunday, ano po yun? Anniversary. Alam nyo, kung wala kang Panginoon sa buhay, aalis ka na lang bigla eh. Nakakapagod. Maniwala po kayo, every anniversary po natin dito, hindi po ginagawa ng worship team natin na, hindi, sige, gawin na lang natin yung regular. Hindi. It's always special. Laging pinagpe-prepare po yan. Ngayon nga, nagpe-prepare na sila ng mga ganito, nagsasepra na, gumagawa na ng mga ganitong kanta. Kasi bakit? Hindi po basta-basta yung ginagawang preparation. Lalo na yung mismong araw. Nesen. Ayan. Lalo na yung mismong araw. So, alam nyo, ito yung trabaho ng mga technician. Sila yung first to come. Sila yung last to exit. Palagi pong ganyan kasi bakit? Matatapos yung service, sabihin na natin gabi, alas 8, alas 9. Alam niyo yung gagawin namin? Magliligpit, aayusin, maglilinis, yung mga gamit, set up and all, ganyan. So, matatapos kami na madaling araw ng Sunday. Monday na actually. Pero alam niyo, hindi niyo mararanasan yung pagod ka physical, but the joy is there. Bakit? Kasi si Jesus yung naging satisfaction namin. Kasi bakit alam namin na ginagawa namin yun para sa Panginoon. Yes, meron mga pagkakataon nakakapagod talaga yung buhay. Pero kapag alam mo na dyan si Jesus at ginagawa mo yun para kay Jesus, siya yung magsusustain sa'yo. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, pakisabi naman sa katabi mo, Jesus will sustain you. Kung paano kayo susustain ng tinapay sa iyong physical na pangangatawan, ganun kayo susustain ng Panginoon sa iyong spiritual na pamumuhay. Kaya nga encourage mo rin yung sarili mo, isusustain ako ni Jesus. Sige, tapikin mo yung sarili mo. Isusustain ako ni Jesus. Ayan. Kagaya ng pag-sustain ni Jesus, kay Ate Chastit, kay Ate Ana, congratulations sa inyo. Ayan, papurihan ng Diyos sa mga buhay ninyo. Papurihan kayo ng mali. Ayan. Congratulations dahil sila po yung nakapagtapos din. Nakapagtapos na, no? Praise the Lord. Tapos na. Ayan, sabi dito, the food and things of this world can only satisfy us for a short period of time, but only Jesus can satisfy us eternally. Naniniwala ba kayo doon? Kasi bakit? Pagdating natin doon, sino pupuntahan natin? Si Jesus pa rin naman eh. Kaya nga, kanino ka pa? Kay Jesus ka na. Tara na kay Jesus. Ang sabi dito, Ecclesiastes 3:11, yet God made everything beautiful in His own time. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Ang sabi dyan, He has planted eternity in a human heart. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin yan? Merong void sa puso natin. Naniniwala ba kayo merong void sa puso nyo? Hindi po yung physical na butas. Kapag may physical na butas dyan, I declare healing sa inyo in Jesus' name. Pero hindi po yan physical na butas. Ano pong ibig sabihin yan? Merong deep longing sa puso mo that no one can feel except Jesus alone. Ang tawag po namin dyan, God-sized void. Kasi bakit? Ang Panginoon lang yung kasya po dyan. You can fill that with anything, with material things, with people, pero hindi pa rin pupuno yan. Kasi bakit? Si Jesus lang yung kasya dyan. Alam niyo yung mga part ng puzzle? Yung mga puzzle. Alam niyo yung puzzle? Alam niyo yung puzzle? Very good children. Yung puzzle, merong mga certain pieces yan na hindi mo pwedeng, lahat naman hindi mo pwedeng ilagay kahit saan eh.
Kasi bakit? Meron lang silang certain lugar na para doon lang sila. Ngayon, ganyan din po si Jesus sa atin. Yung puso natin, rather, ganyan din. Kung hindi po si Jesus yung ilalagay mo sa puso na yan, walang sino man ang sasapat dyan. Kaya nga yung salitang, you complete me, hindi pang tao yan. Pang Jesus yan. Kapag merong nagsabi sa inyo, uy, ikaw dahil sa'yo, nabaliw ako. May gising lakad. Oo. Alam niyo yung katagang you complete me? Pang Jesus lang po yan. Mamaya, i-explain ko bakit. Makinig kayo. Pakisabi sa katabi mo, makinig daw tayo. People look for satisfaction in the things of the world. But even if they gain everything, no one can feel emptiness in their heart. Bakit? Uulitin ko lang, because only Jesus can fill our empty heart. Kaya nga merong mga pagkakataon that us, youth, anong gagawin natin? We will chase the wrong things. We will indulge. We will enter in a relationship. Why? Because there is sadness, there's emptiness in our hearts. Pero ano nangyayari? Instead na ma-feel ka, nababroken ka lalo. Kasi bakit? Hinahanap mo yung kasapatan mo sa maling tao. Alam nyo kung sino yung tamang tao? Ha? Siya lang. Si Jesus lang. Wala nang iba. Alam nyo, kaya nababasag yung puso natin. Kasi hinahanap natin yung satisfaction natin sa tao. Hinahanap natin yung kabuuan ng buhay natin sa tao. Alam nyo ba, eto real talk. Kahit pa mag-asawa kayo, hindi kayo mapupuno ng asawa ninyo. Hindi nyo pa alam. Dahil nga ako, nag-asawa na ako. Hindi kayo kayang punuin ng asawa ninyo. Kung yung goal nyo para mag-asawa kayo ay matanggal yung emptiness nyo sa puso ninyo, kaya kayo nag-aasawa, kaya gusto nyo mag-boyfriend and girlfriend, kaya gusto nyo magkaroon ng maraming bagay, kaya gusto nyo magkaroon ng maraming followers sa Facebook, sa social media, you are chasing the wrong things. Bakit? Those things are temporal. Hindi po kayo kayang sapatan yan. Hindi po kayang punuin yung void sa puso po natin. Uulitin ko, sino lang yung kaya magpuno? Si Jesus lang. Not the fame. Hindi po yung influence na meron ka. Hindi yung gaano ka karaming pera or gaano ka karaming barkada. Because kapag empty ka, mananatili kang empty kung hindi si Jesus yung papapasukin mo dyan. Ngayon tatanungin ko, sino gustong makaalis na sa emptiness dito? Sinong gustong makalaya dyan sa emptiness na yan? Kapatid, you have to come to Jesus. You have to accept Him in your heart. At makikita mo, pambihira, darating tayo dun sa punto ng buhay natin na masasabi natin, nasa akin na ang lahat. Kasi bakit? Kasi nasa akin na si Jesus. Yung nasa iyo na ang lahat, wala kay Daniel yun. Yung na kay Daniel, si Summer lang. Yung aso yun niya na loyal. Yung sa atin, si Jesus. Si Jesus lang pare. Si Jesus lang, brothers and sisters. Woo! Philippians 4:11-13. Ang sabi dyan, ito po si Paul yung nagsasabi sa church ng Philippi. Ang sabi niya, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Next verses, tapusin po natin. I know how to live in almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with full stomach or empty, with plenty or little. Yung verse 13, ito lang yung alam natin eh. For I can do everything through Christ who gives me strength. Ito po sinasabi ni Apostle Paul po sa atin, na yung satisfaction hindi sa pagkain, hindi sa kasaganaan ng buhay. Bakit? Kasi naranasan niya lahat yan. Alam niyo ba kung ilang beses na muntik na mamatay si Paul? Ang dami. Ilang araw po siyang nagpalutang-lutang sa dagat. Ilang beses po siyang nakatanggap ng 39 lashes sa kanyang katawan. Ilang beses siyang gustong patayin, gusto niyang mawin. Pero alam niyo yung sinabi ni Paul, okay lang. Nakakaya kong lahat kasi bakit? He had learned the secret of life. Ano po yun? Maging kontento po kay Jesus. Tanungin mo yung katabi mo, kontento ka ba kay Jesus? Ang ibig sabihin, satisfaction. Yung pagiging satisfied po natin is to be learned.
Hindi po siya automatic. Ang sabi dito, satisfaction is not automatic. You need to delight yourself in the Lord para masatisfy ka sa Kanya. Ang ibig sabihin, kaya hindi tayo nasasatisfy kay Jesus? Kaya bakit parang kulang pa rin? Kahit na Christian ka na, bakit parang kulang pa rin? Kahit na nag-a-attend ka ng YDC, ng CU mo, ng campus sumpukan. Kasi bakit? You are not delighting yourself in the Lord. Paano po ba natin i-delight yung sarili po natin sa ating Panginoon? Enjoy tayo sa Kanyang salita. Mag-enjoy po tayo sa Kanyang salita. Why? Because the more that we know Him, the more na pinagtitiwalaan po natin siya at the more na mararanasan po natin ang Kanyang pagkilos sa atin pong mga buhay. Meron ako nabasa ang sabi niya, contentment is found not in what you have, but in whom you trust. Contentment is found not in what you have, but in whom you trust. Ang tanong, kanino tayo naniniwala? Sino yung pinagkakatiwalaan natin? Kapatid, kailangan nating i-check yung puso po natin. True satisfaction comes not from changing your situation, but from anchoring your soul in Christ. Yung tunay daw na satisfaction, hindi naman, kunyari tayo na naglulong, na yumaman. Sino dito gustong yumaman? Halos lahat tayo siguro gustong yumaman eh. Pero hindi yung pagyaman yung satisfaction. It is anchoring your soul, yung buong pagtitiwala mo sa atin pong Panginoong Hesukristo. And merong illustration, ang sabi niya, yung tao kapag akala nila, kapag nakapag-travel sila, they will be satisfied in life. Alam niyo yung sasabihin ko sa inyo, kapag nakapag-travel ka na ng isa, gugustuhin mong palagi lumalayas. Kasi bakit? It will not fill you. Hindi ka pupunuin ng travel. Pwede kang pumunta ng Boracay, pwede kang pumunta ng Japan, pwede kang pumunta ng Palawan, pwede kang pumunta ng Thailand. Punta ka ngayon. May gera dun eh. No, pwede kang pumunta sa mga yan, but you can still feel empty. Pero alam nyo ba, ito seryoso nangyari. Dahil dati sumasama po ako sa police, no? Sa mga prison po natin, prison visitation po natin sa may PPJ, sa may San Fernando. Alam nyo ba kung sino yung mga pinakamasarap panoorin na nag-worship? Yung mga taga doon. Yung mga nasa loob ng kulungan. Kasi bakit? Ito yung maririnig mo sa kanila. Dahil, alam nyo, kahit na nakakulong ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ito yung testimony ng isa na nakausap ko sa kanila. Bakit? Kasi dito ako tunay na nakalaya. Imagine, nakakulong. Kung pumalakpak, mas malakas pa sa palakpak mo. Kung magtaas na kamay, mas mataas pa sa kamay mo. Alam niyo yung sinabi niya? Dito ako tunay na nakalaya. Kapatid, the question is, are we living that kind of life? Siya nakakulong. Sila doon nakakulong. Pero kung mag-worship sila, wagas, tayo kayang malaya. Tunay kaya tayong malaya? Are we really free? Or mas malaya po sila kaysa sa atin? And it is a sobering reminder sa akin na bakit ko ikakahiya ang Panginoon. Sila, nandun sila. They are confined. Okay, alam nyo ba sa isang selda, alam nyo kung gaano sila karami? Yung hinawakan ko na selda doon, humagit po silang kumulang 134. Isang selda. Alam nyo kung ano yung mga higaan nila? Oh man, you cannot just imagine kung anong meron doon. Pero nasabi nila na sa kanilang pagkakakulong, doon sila tunay na lumaya. Kasi bakit? Because they have Jesus in their hearts. Kasi meron silang Kristo sa buhay po nila. Yung satisfaction nila si Jesus. Yes, they want to go out, syempre. Gusto po nilang makalaya doon. Gusto nilang makaalis doon physically. Pero unang-una yung spiritual nila, goods. Bakit? Kasi meron silang Jesus sa puso po nila. Ngayon ang tanong, meron kaya tayong ganyan? Do we have that kind of heart? Na satisfied na tayo kay Jesus? Kapag tumanda na kayo, tinawag kayo ng Panginoon, sumama kayo dyan, and you will experience one of a kind experience sa buhay ninyo na ang dami pa pala natin kailangan gawin bilang mga Kristiyano. At ang dami pa natin kailangan matutunan. Minsan yung natututunan, hindi lang dito sa loob. Kung paano nangungusap ang Diyos even sa mga ministries po natin sa labas. Ay masarap sa pakiramdam, masarap sa puso, sobrang fulfilling kapag ginawa po natin. Ang sabi dito, ayan, paalala lang, no? Ang sabi dyan, natutunan natin, kailangan nating matutunan maging kontento. At gusto ko lang gusto ko lang
sabihin tong nangyayari ngayon sa mga nagtatrabaho. Hindi ko na kayo papataasin ng kamay kung nagtatrabaho kayo. Pero kung meron ka ng trabaho, and then you're still desiring for another job, kapatid, wag na. Hindi ko sinasabi to kasi mayaman ako. Mayaman kami in Jesus' name. Pero kaya ako sinasabi to, anong kailangan natin gawin? You don't need double job, triple job. You need to have faith in Jesus. You need to have faith in Jesus. Pastor, meron naman akong faith eh. Alam nyo ba? Hindi will ng Lord ng mga stress ka sa mga jobs na yan. Sa mga nagtatrabaho, sa mga gustong magtrabaho, paalala lang, kayang isustain ng Lord kung ano yung pangangailangan mo. Nakuha ba? Nakakasunod ba? Alam niyo yung mga tao nasa ibang bansa, hindi naman marangya yung buhay nila. Akala nyo kapag nasa Amerika, goods na. Huy! Alam nyo bang karamihan dyan? Meron ako mga napapanood ng mga vloggers sa Canada. Alam nyo yung Canada, sa may Calgary. Alam nyo yung ginagawa nila? Pupunta sila ng trabaho, pag-uwi, magbibihis kasi bakit? Magtatrabaho na naman. Gusto nyo ba ng ganong buhay? Kung gusto nyo yun, ang Panginoon, ayaw po niya yun para sa atin. Ano pong gusto ko sabihin dito? Be satisfied with what you have. Sino bang meron ka? Si Jesus. Maging satisfied ka, hindi ka papabayaan ni Jesus. Pakisabi naman sa katabi mo, hindi ka papabayaan ni Jesus. Ayan. Colossians 2:9-10, For in Christ lives all the fullness of God in human body. Ang sabi po dito, So you are also complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. So ang sabi po dyan, uulitin ko lang, yung salita, yung katagang, you complete me. Sino lang po yan? Si Jesus lang po yan. And there was this story. Kwento po to ng isang kaibigan na minister din. Na dumating daw sila sa pagkakataon. Testimony niya po to sa amin. Dumating sila sa pagkakataon na gigising siya ng umaga, makikita niya yung nanay niya na nananalangin. And then siya, nanalangin din po siya kasi bakit? Hindi siya sure kung makakakain sila for that particular day. And for the whole week, wala po silang kayamanan. Wala silang budget. Alright? They came na meron silang naging business pero hindi siya nag-flourish. So nawalan sila ng means para makabili ng pangkain. And imagine how hard it is. Kung dapat na frustrating yung situation kasi wala silang makain. Pero you know what they did as a family? They had fellowship with the Lord. Nag-fellowship po sila na magpapamilya. At alam nyo kung ano yung ginawa ng Panginoon? Kasi nasatisfied sila kay Jesus. Hindi man sila makakain, okay lang kasi meron silang Jesus sa buhay. Alam niyo kung anong ginawa ng Panginoon? Every day, merong kumakatok sa pinto nila, binibigyan sila ng pagkain. Coincidence? No. That was Jesus moving in their lives. Kasi bakit? Nag-satisfied po sila kay Jesus. And there was this time, kasi sa Bible makikita po natin, nagpadala si Lord ng uwak. Alam niyo kung anong pinadala ng Lord sa kanila? Puno. Ay, hindi naman lumilipad yung puno. Meron silang puno ng abukado. Alam mo yung ginawa ng Lord? Binigyan sila ng wisdom, binenta nila yung mga bunga. Ay, ito. Nagkaroon ng budget. You know why? Hindi po automatic na nangyari yun. These people, this whole family, they delighted themselves in the Lord. Alam niyo yung nangyari kung sino yung tao na yun? Ayun si Pastor Radley. Buhay po ni Pastor Radley yung kinuwento ko sa inyo. Naranasan po nilang nawalan, pero naranasan nila yung kasapatan ng Panginoon. Why? Because they delighted themselves sa atin pong Panginoon. Because they know na hindi sila papabayaan ng Panginoon. Ngayon ang tanong, gaano tayo magtitiwala sa Diyos? Kaya meron tayong gwapong pastor na nakakasama eh. Kaya andyan yan sa tabi natin eh. Kaya tumutulong sa atin eh. You know why? Because they've learned how to be content with Jesus in them. Natutunan po nilang, sige, kahit walang pagkain, okay lang. Basta meron kaming panahon kay Jesus. Sige, kahit walang boyfriend or girlfriend, okay lang. Basta meron akong Jesus. Hindi, kahit akong maraming pera, okay lang. Basta meron akong Jesus. Alam nyo, this what makes us distinct sa buong mundo. Wala man tayo ng karangyaan sa buhay, pero dahil meron tayong Jesus, we have everything that we need. Mga paboren. Tsaka pakisabi ka kasibing mo, nakapaboren, Lord. Ganyan po katapat ang atin pong Panginoon. Satisfaction is not about the place of possession. It's not about a place or possession rather, but about the presence of Christ na nasa sa atin. Nakukuha po ba natin? Patuloy po tayong mag-enjoy sa ating relationship sa Panginoon. Last but not the least, what does it mean that Jesus is the bread of life? It means that He needs
to be shared. Kailangan daw natin siyang ibahagi. Ang sabi dito, John 6:35, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Pang-ilang ulit na po natin binasa yan, pangatlo na. Ngayon ang tanong, who are those who come to Jesus? Sino nga ba yung lumapit kay Jesus? Sabi ng John 6:37, all those the Father gives me will come to me. Ang sabi dyan, and whoever comes to me, I will never drive away. Uulitin ko lang, no, kailangan lang nating iset yung standard na to. Biblical standard, hindi yung standard lang ng tao. Meron pong magsasabi sa inyo na meron lang pinili ang Diyos na maligtas. Merong doktrina ngayon na kumakalat. Actually, matagal ng kalat yon. Even up until now, binubuhay pa rin ulit. Ano po yan? Na meron daw na mga group of people lang na ligtas. Pero hindi natin alam kung sino. For example, dito sa kwarto na to, sabihin na natin, nasa mahigit 400 tayo, praise the Lord. Ang problema sa katuruan na to, hindi tayo sure kung sino safe. Pastor, nasa church naman ako eh. Yung doktrina po nila, ang miniminon, kahit ako hindi sure kung safe ako. Pero praise the Lord, hindi po natin pinaniniwalaan yun. Bakit anong sabi ng Bible? And whoever comes to me, I will never drive away. Kung sinong lalapit sa akin, tatanggapin ko ang sabi po ng Panginoon. And so, sino nga ba? Who are those that the Father gives to Jesus? Sino po yung mga tao na yan? Tuloy-tuloy po ng mga tanong to at sasagutin natin biblically. John 6:44 to 45. For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me. And at the last day, I will raise them up. Ito po yung pinaniniwalaan lang nung sinasabi ko ng mga doktrina na pinangahawakan nila. Pero ang sabi ng verse 45, ito po yun. As it is written in the scriptures, they will all be taught by God. Everyone who listens, kung sino po yung nakinig to the Father and learns from me, comes to me. So ang ibig sabihin, wala pong pinipili si Jesus. Wala pong favoritism si Jesus. Sabi po ng Bible yan, Jesus has no favorites. Ang ibig sabihin, kahit pag-aano ka makasalanan, kapag lumapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. This is the doctrine na kailangan po nating tayuan. Bakit hindi po masamang Diyos ang ating Panginoon? Hindi niya intentionally isisend yung tao sa impyerno. Yung tao yung magsisend sa sarili niya sa impyerno. Kaya niya nga binigay yung buhay niya sa atin eh. Para magkaroon ng pagkakataon na maligtas ang kabuuan ng mundo. Kaso nasa tao lang po. Kung tatanggapin niya si Jesus, kung maliligtas siya or hindi. How can they listen and learn from the Father? Paano naman? Paano sila makakasunod? Paano nila matututunan yung mga gustong ituro ng Panginoon sa kanila? Ang sabi dito sa Romans 10:13 to 15, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Anong sabi nun? Pakibalik po. For? Sino yung everyone? Sino yung tayo? Lahat tayo. Walang distinction. Walang certain race. Walang certain group. Tayo. Lahat. So kapatid, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, this is the very moment po na pwede mong tanggapin si Jesus sa buhay mo and you will have that eternal life. Hindi po kailangan ng requirement na perfect ka, no. Hindi kailangan yung requirement na dapat mabait ka, no. Lumapit ka kay Jesus, then mararanasan mo yung mga bagay na yon. And you will have this eternal life sa buhay mo. Sige po, ituloy po natin sa verse 14. But how can they call on Him to save them unless they believe Him? Paano nila malalaman at maliligtas sila kung hindi nila paniniwalaan? And how can they believe? Paano sila maniniwala if they have never heard about Him? Kung wala silang narinig regarding sa bagay na to, regarding sa kaligtasan, and how can they hear about Him unless someone tells them? Nagigets ninyo yung progreso? Paano nila maririnig kung walang magsasabi sa kanila? At ang sabi dito sa verse 15, and how will anyone go and tell them without being sent? That is why the scriptures say, how beautiful are the feet of the messenger who brings the good news. Meaning, tayo pong lahat meron tayong trabaho. We need to share the gospel to other people. Kanina, pinanalangin ni Ate Elaine sa atin, we are to make Him known. Yung pong ginawa natin, Kapilangita, sir, last year, yung make Jesus known, hindi po yung tapos na ng worship revolution. Yun lang yung start na nagkaroon tayo ng pare-parehong puso. Who are we to be ashamed of Jesus? Hindi siya nahiya na binigay niya yung buhay niya sa atin. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba?
Every believer in Christ must share Jesus with all people so that they can eat the bread that brings eternal life. Genesis 12:2, ang sabi dyan, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Ito po, sinasabi po ng Panginoon kay Abraham. Okay, ang tanong, ano pong blessing yung sinasabi dito? Is it material blessing? Kasi si Abraham mayaman. Sobrang yaman po ni Abraham. Maniwala kayo sa hindi, basahin nyo sa Genesis. Sobrang yaman ni Abraham. Pero ano pong blessing na sinasabi dyan? It's all about salvation. This is the greatest blessing that we can have, salvation of our souls. Kaya nga, sabi dito sa Galatians 3:7-9, understand then that those who have faith are children of Abraham. Ang sabi dyan, scriptures foreknew. Alam niya. Ang sabi niya, alam ng Bible, alam ni Jesus, alam yan ng Panginoon that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. So meaning, sinabi na ni Lord kay Abraham yung way of salvation na ikaw pinagpala ka, hindi mayaman ka. Ikaw pinagpala ka kasi maraming maliligtas dahil sa'yo. Kasi bakit? Pinakita na ng Lord sa kanya, sinabi na po ng Panginoon sa kanya, all nations will be blessed through you. Ito yung sinasabi kong kailangan contextual tayo at the same time, kailangan biblical po tayo. Marami kayong maririnig na yung kaligtasan, for you to be saved, you just need to do good works. No. O sige, kung basis natin good works, gaano karaming good works? Kung yung basis natin pera, gaano karaming pera? Yung basis po natin ng kaligtasan, si Jesus lang. By faith, by grace through faith, yan po yung basis po ng kaligtasan natin. At sinabi yan ng Panginoon kay Abraham. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So ulitin ko lang, Jesus is the greatest blessing we receive from God. And we must share our blessings. We must share the bread that gives eternal life. Sino po yan? We need to share your blessings. Pakita po natin, we need to share your bread. At ang sabi po ng last, we need to share Jesus. Kapatid, ito po yung hanggang buhay ka, panawagan mo to. Ito yung hanggat buhay ka, hanggat humihinga ka, panawagan natin to. Kung hindi pa natin ginagawa, now is the time. Ngayon po yung pinaka-perfect na moment na gawin po natin to. Kuya, paano? Paglabas na paglabas mo dyan. Pag-uwi na pag-uwi mo sa mga kaklase mo. Ayan. Ano dapat natin gawin? Ibahagi po natin kung sino si Kristo. Nakukuha po ba, YDC? Nakakasunod ba? Mag-review lang po tayo. I am the bread of life. He is essential for our life kasi nga, kailangan po natin siya. Ang sabi dyan, He is our satisfaction. I hope, simula sa oras na to, matuto po tayong masatisfied kay Jesus. At yung last but not the least, He needs to be shared. Kailangan po maipalaganap po natin siya sa iba. Kailangan ma-share po, malaman din siya ng iba. Sinong natutuwa sa inyo? Teka lang, wala ba? Di ba tapos? Sinong natutuwa sa inyo na napupuno na tayo ngayon? Imagine, last week meron pa tayong ano dyan, no? Sinong gustong mapuno pati yung function hall? Sinong gustong parang palaging anniversary? You need to share Jesus. Every one of us here needs to share Jesus. We need to share that bread of life. Kailangan po natin siyang ibahagi. Nakakuha po ba? Tanong lang, sino magyayaya next week? Sino mag-i-invite next week? Hindi ko na kayo papagtaasin ng kamay. Gawin na lang natin. And the last verse po natin, Luke 22:19, this will be our YDC verse challenge. And He took bread and gave thanks and broke it and gave it to them saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. Gawin natin to. Even yung Holy Communion po na ginagawa natin, we are not doing that for mere traditions. We are not doing communion by mere ritual. Ginagawa natin siya kasi gusto ng Panginoon na alalahanin po natin ang ginawa niya. Ang sabi niyan, He took the bread, gave thanks, He broke it. Ang sabi niyan, and gave it to them, saying, this is my body given to you, given for you. Kasi ganun din po yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. His body was beaten, it was torn. Yung pong flesh niya na to, ang sabi ng Isaiah 53, wala nang maganda sa kanya. Wala kang makikitang maganda sa ating Panginoong Yesus. You know why? Because yung katawan po niya, yung physical po na katawan po niya, it is broken. By how?
Maraming lashes na ano sa kanya. Yung ulo niya, binigyan ng corona na puno ng tinik. At kagaya na na-share ko sa inyo before, it was at least 4 inches long. Yung pinukpok sa ulo niya, yung mga pako sa kanyang kamay. Wala na naging maganda sa kanya. Pero ang ginagawa natin, inaalala natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Pinapakita lang po ng verse na to. Lalo na pagtitake po natin ng Holy Communion, that we are to remember the Lord. Kung ano yung ginawa ni Jesus, kung gaano niya po tayo kamahal. Alright, ang sabi dito, every time we partake the Holy Communion, we always praise and thank Jesus for His body, which was broken like bread, for the forgiveness of our sins and healing of our bodies. Ang sabi dyan, He became a sin to have His righteousness and became a curse for us to be blessed. Ito po yung pinakapagpapala. Ito yung pinakalaman kung bakit natin ginagawa yung Holy Communion. Ulitin ko lang, hindi siya ritual. Hindi siya yung kukuha ka ng baso, ng kopa, tapos makikipag-cheers ka. No, it's not all fun and games. Hindi po ito laro. Ito po yung buhay na naging buhay po ni Kristo. Kaya anong gawin natin? Ngayon, magtitake tayo ng Holy Communion. I hope we will remind ourselves of how much Jesus loved us. Kung gaano tayo minahal at patuloy na minamahal ng Panginoon. Kuya, paano ko i-take yan? Nagkasala ako kanina. Kapatid, that's the very essence of it. Gusto kang paalalahanan ni Lord na kahit gaano kalaki yung kasalanan mo, kapag hiningi mo ng tawad sa Kanya, pinatawad ka na niya. Na dahil sa dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, walang kasalanan na hindi niya kayang patawaran. Kaya kapatid, ang inihiling ko lang ngayon, we will have this moment. Habang kinukuha natin, habang naghihintay tayo, ang gawin natin, alalahanin natin kung gaano tayo kamahal ni Kristo. Nakuha po ba? Sige, tumayo po tayong lahat.